Sugod po sila, suntok. Tama na! Ano ba nangyari? Hoy! Ano ba yan? Disoras na? Dadagdag lang yung istorya. Ito nakakita, ma'am. Ang kaso sa public attorney ngayong araw, less serious physical injuries at grave threats. Natumpas ba ng bote ng alak ang karangalan nyo bilang tao? Lalaking nag-celebrate ng kanyang birthday, bugbog sarado matapos sa pagkamalang nanakit na may diferensya sa pag-iisip. Ang itinuturong kontrabida sa madugong birthday celebration, bibigyang buhay ng veteranong fight director na si Ray Solo. Lalaki, buntis ma-deadball sa kanyang birthday celebration. Matapos kuyugin, yan ang storyang uunin natin ngayong hapon, mga kapatid. Magsitayo ang lahat. Magsisimula na po ang mediation. Ang nais ko lang malaman ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Mangyaring maupo na ang lahat. Ang nagrereklamo. Ang nagrereklamo, Luper Bernal, 26 na taong gulang mula sa Maybunga, Pasig City. Maaari mo bang ipahayag ang buong pangyayari sa likod ng iyong reklamo? Birthday po nung asawa ko kinabukasan, tapos birthday ko po nung January 25. Pinagsabay po namin yung celebration ng Saturday, January 28. Hoy, pare Luper! Hoy pare, pasok! Tara! Tara, kamusta? Hoy, salamat. Sige, pasok kayo dyan. Salamat. Nessa, nandito na mga bisita. Sige, hi, tuloy kayo. Tuloy na kami ha. Salamat. Oh, last shot na to. Akin na to ha. Last shot na pala. Ay, last stress na. Oh, yun nga. Last stress na ba? O ano, paano? Banlo tayo sa bangkais. One for the road. Okay. Balaw. Pare, pwede ka ba bumili? Game kami dyan. Sige. Tara. Sige. Ang bibili, yung mga kainuman mo rin. Opo. Ano nangyari? Hindi pa po sila nakakalayo, may humarang nga daw po sa kanila. Nalaman mo ba kung sino ang humarang? Hindi na po Hindi. Pero sila, kilala nila yung humarang sa kanila? Hindi rin po kasi hindi po sila taga ron. O, nung harangin sila, sinaktan ba sila? Hindi po, tumakbo po yung isa sa akin kasi kinukusunada nga daw. Oh! Kami sa kanto. Ha? Kusunadahan si Jose, tara punta natin. Oh! Tara, pare! Mamaya. Ay, yung isa na iwan, binubugbog na. Napapaaway na po. Yun, binubugbog na. Bakit binubugbog? Bakit sinasaktan? Hindi ko po alam. Krusonada. Parang ganun po yung nangyari, parang nagkakusunadahan. O, anong nangyari nung aawat ka na? Tama na! Ano ba nangyari? Hoy! Ano ba yan? Disoras na ng gabi ah. Pasensya na ako, kapitan. Nagiinuman ho kami. Itong tropa ko, pinabili ko ng alak. Ito, kinursunada. Ano nangyari? Yun, nung nagkaayos na po, kausap po namin yung kapitan. Yun nga, dumadami yung tao. Yung kaibigan ko, nakita na may kapalapit sa akin. Hindi namin kilala. Bigla niya nang binato yung kaibigan ko, binato na yung bote. Kasi susugurin na ako eh. Buwi na kayo, gabi na. Luper! Oh, ano yan? Hoy! Hoy! Hindi po niya tinamaan, nasuntok po ako. Bigyan niyo na, Anoy! Dyan sa sugat mo sa may, ano mo? Ito po, Sa may, yan. Ano yan? palo po ng bato. Bakit ka napalo? Saan yan? Hindi na ako naka-atras, gawa ng pagkasuntok sa akin. Sunod-sunod na ako. Tapos, Kada tatayo ako, may pumupukpok sa'yo. may po sa akin una bato. Dito, ganyan kalaki yung bato. Nakita pa ho nung kapitan eh. Ay, yung nasa braso mo sa kaliwa. Ito. May gas-gas ka, ang daming gas-gas. Saksak po ito eh, yung bote po, binato. Ito po yung pinansalan ko. May medical legal ka? Meron po. Yung dito mo, pukpok ba ng bote yan? Palo po ng 2x2. Nakilala mo ba ang pumalo sa'yo ng 2x2? Opo. Sino? Ay, ako po hindi ko po nakilala. Sino nakakilala? Yung nanay ko po. Siya po ang nakakita kasi siya po yung Tumayo po testigo. kayo. Ako pa nakakakilala sa kanya. Ano pong pangalan nila? Gemma Garcia. Sino po ang pumukpok sa ulo ng inyong anak? Kung nakikilala Sila niyo. po, siya po. Sinong siya? Si Alberto. Hindi po Alberto? totoo yan, ma'am. Hindi po totoo. Hindi kita ituturo kung wala ka doon. Nakita ba ng dalawang mata niyo? Opo, kasi ako lang ho ang sumama sa kanya Maliwanag kasi... ba yung lugar? Oo, po, maliwanag nandun ka ba? po. May bombilya, may Nandun ka poste. ba? May mga ilaw ho ang Anong poste oras na- nangyari yon? Mga alas 3:30 po. Wala po yan, Ng wala. madaling araw. Na-hospital ka ba? Ano lang po, emergency room lang. So, yung medical legal certificate mo, gusto kong makita. Piotr Araneta, pakiabot ang medical certificate.
Meron kang multiple physical injuries, secondary to physical assault, contusion, right frontal area, lacerated wound, left periorbital area, left occipital area, malapit sa sintido, ibig sabihin, multiple abrasions, meron sa kaliwang braso, and then anterior neck, yan, and then right and left knee. Patingin nga ng tuhod. Ay, grabe pala ang tama mo. Doon sa likod, sa batok, ayan. Tahi po. Bali ni stapler po. Oh, tinahi. Stapler po. 4 na stapler ang nakita ko, tama? 5 po yung 5. Okay. So, grabe ang nangyari sa'yo. Buti na lang negative ang CT scan. So, ano naging mga dahilan ng mga tama mo yan? Bote, 2x2? Ito po yung sa bato, tapos ito po yung 2x2. Tapos yung dito po, meron pong pumalo sa akin ng tubo. Nakilala mo ba yung mga pumalo sa'yo? Nakilala ko po pero hindi ko po kilala yung pangalan. Pero kung ihaharap sa'yo, pwede mo silang makilala. Ang totoo po, nakita ko po, yung tricycle driver siya. Tapos doon po din siya sumakay ng tricycle nung umalis sila. Sinong siya? Ito po si Alberto po. Lasing din kaya siya noon? Nakainom din? Nakainom po. Nakainom? Nakainom din naman ako. Anong trabaho mo ho? Bartender po. Nagpunta ka ba ng barangay? Nagdemanda ka? Nung nagpunta po kami ng barangay, bali ni kami pa ho yung kino-complain. Meron ba kayong sulat mula sa barangay? Wala po. Wala. Siya po may kopya. Ako may sulat, ito, dadamay pa nga ako ng kapatid ko, sinasama ng kapatid ko, lalo mang... Siya pa ang kinukomplain mo, siya na ang bugbog sarado, halos mamatay na to. Lalo ako nahataw ako ng 2x2 eh. O sige, Piotr Araneta. Makasingit po Kuha ang ako. dokumento. Hindi namin yung kapatid ko, wala akong alam niya, alam naman Sige. ni Kapitan. Base sa dokumento na nasa posisyon ni Mr. Alberto Alonso, sa blatter ng barangay, si Alberto Alonso ang pumalo ng 2x2 na kahoy sa ulo ni Luper. Teka, tapusin natin ang istorya mo. Salaysay mo. Kada lalayo po yung manugang ko, yung biyanan ko, umaawat kasi. Susugod po sila, suntok. Dadagdag lang yung istorya. Ito nakakita, ma'am. Sandali. Sandali. Dadagdag ka raw, may istorya talaga. Anong nangyari pagkatapos? Nga po ako yung sa emergency room, pinaayos ko po yung mga tahi. Tapos punta po kami presinto. Ang sabi ko, hindi ko nakita yung pumalo sa akin. Pero meron ho akong testigo. Ang iyong biyanan? Ako po. Ang sabi ko, yung testigo ko po, maituturo niya kung sino. Kasi hindi ko naman po kilala yung mga tao doon eh. Totoo, bago lang ho ako doon. So naituro, kaya nagkaroon ng blatter. Opo. Ano pang nangyari? Meron pa ba mga involved? Nung gabi po nung pinatawag po sila, yung kapatid nito, yung Dodi, bagong laya daw ho yun, ang sabi. Laya mula sa kulungan? Dodi? Ang sabi ho nung Dodi, sa nanay ko sa akin. Hoy, pag may nangyari sa kapatid ko, sa pamilya ko, may mamamatay sa inyo ha. Great threat yun ah! Article 282 ng revised penal code. Binlater ko po yan sa barangay, tapos umakyat po kami nung... Tapos na po yun, di reklamuhan, sa lupon na po nung Biyernes. Dumating naman yung isang kapatid nito, ang sabi sa akin, Ikaw, tandaan ko yung mukha mo. At saan tayo magkita? Pabanata kita. Kung wala silang ginagawa, bakit sila mananakot? Grade threat. Dadami kasi kayo nung hindi niya. Grade threat na nga yun eh. Pwede na nga akong patayin nun eh. Galing na sa loob yun eh. Sanay na sanay sa loob yun eh. Hindi raw deserve ng birthday boy na si Luper na sipain, sapakin at hampasin pa ng bato, tubo at 2x2 sa kanyang ulo. Lalo't hindi naman daw siya ang nang trip sa pinsan ng inireklamo. Biktima rin to eh. Paano mo dinimanda to? Nakakatakabay ko ng gulo ko. Nakailang stick ka? Hindi ko naman mabilang. Tignan mo, di mo mabilang yan. Pero yung bote, bilang mo, dalawa lang ha. Sige, nasa ang testigo? Ang inireklamo, Alberto Lorenzo, 46 na taong gulang, mula sa May Bunga, Pasig City. Isalaysay nyo nga kung ano naganap noong 29 ng Enero, taong kasalukuyan, alas 3 ng madaling araw. Ganito po yun. Meron pong nagpunta sa amin, may nagbalita na ginugulpi raw si Pido. Sino yung Pido? Yung pinsan ko po. Pinsan ko si Pido. Meron pong may ano po sa ulo. Kuya Abet, ano yan? Pisa niyo po si Pido, nagtitripan sa kanto. Ano? Dun po.
Lumabas kayo para tulungan si Pido. Apo, nagpunta po ako. Na medyo nanakbo ako. mentally incapacitated, sabi mo. Apo, nanakbo po ako doon. Nakita ko, nagkakagulo sila. Nawala na po si Pido. Kinuha ko, hahabulin ako. Bigla ako nanakbo, pabalik sa may amin. Bigla naman ako bilang may humataw sa akin sa mukha. Sinong humataw sa'yo? Yung kasama niya. Ginawa po, nakita ko yung dos na hinataw sa akin. Dinapot ko po, hinabol ko punta rin sa kanila. Pag ba nakainom kayo, lasing na kayo, alam niyo pinagagawa niyo? Apo, bahay lang po ako pagka nakainom. Oh, hindi ba mainit ang ulo niyo pagka nakainom? Hindi na po. Bakit gising ka pa nung madaling araw na yun? Nag-ano pa po kami sa bahay. Nag-ano? Nag-iinuman. Anong oras kayo nag-umpisa mag-inuman? Pag-uwi na, yung mga alas 10 na yata. Yun. Alas 10 ng gabi. Hanggang alas 3. Paano naging 2 bote lang ang nainom mo? Ang hina mo naman. Alas 10 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, dalawa lang. Tapos na inuman namin na yun eh. Sabi mo na nag-iinuman pa kayo? Patulog na kami nun, natapos na yun. Patulog na? Patapos na, Saan matutulog? Sa bahay Kasama bahay mo yung mga kainuman mo? Hindi, sa labas lang po. May karsada. Sino katabi mo matutulog ka mo? Katabi ko matulog? Saan matutulog kayo? Ako lang mag-isa. Sabi matutulog na kayo. Matulog na ako. So, mula alas 10 hanggang alas 3, hindi ako naniniwala 2 bote lang natapos mo nun. Alas 10 ng gabi hanggang alas 3, 2 bote. Tapos na yun eh. Malamang mga isang case ang naubos mo. Mga alas 2 na po yun, tapos na. Tatambay-tambay lang Anong kami sa labas. pulutan nyo nun? Anong pulutan nyo? Ihaw lang po na Anong inihaw mo? Yung mga ulo ng manok. Ihaw po ng ulo ng manok. Nag-ihaw ka? Doon po, may nagtitinda po sa may labasan bumili na lang kayo? Nakailang stick ka? Hindi ko na po mabilang. Tignan mo, di mo mabilang yan. Pero yung bote, bilang mo, dalawa lang Hindi mo mabilang ilang pirasong tuhog-tuhog po eh. Hindi mo mabilang yung tuhog ng Yung manok. Iyo, pero yung bote, dalawa lang. Gano'ng kalaki yung bote? Baka ganyan kalaki. Yung family size. 1 litro ba yun? Litro? Baka litro yung dalawang. Long neck. Long neck. Dalawang long neck. Paano yan? Nakadimanda ka sa barangay ngayon. Meron akong dinimanda tao. Dinimanda ko yung kasama nito eh. Hindi ko naman namin sa demanda to dahil kasi nangyari sa kanya naunawa ako sa disgrasya. Hindi naman siya pumukpok sa'yo. Paano mo didimanda yan? Kasama po siya kasama po siya sa mga nanggulo eh. Ito nga, biktima rin to eh. Paano mo didimanda to? Nakakatakabay ko ng gulo. Sila ako nag-umpisa ng gulo. Pagtatawanan ka ng tao, pag tinimanda mo to, paano siya nag-umpisa? Hindi naman po sinabi. Sandali! Paano niya inumpisa ng gulo? Sa kanila po nag-umpisa. Sa akin Pido, ginulpiwila yung Pido. Pinagtripan nila. Ano ang kanyang mga aksyon na nag-umpisa ng gulo itong taong to? Sige. Ayun na, ito mga... Sige, nasa ng testigo? Tayo. Testigo, iba may. Anong pangalan? Epi Solibar. Ilang taon na? 18. Anong partikular no't nasa kali ka ng madaling araw ng 29 ng Enero? Nung nakita ko na po nagrambula kasi sila po lumapit, sinipa na po si Pido. Bakit nanonood ka ng Rumble? Madaling araw yun. Tinatanong kita, bakit kailangan madaling araw nasa kalye ka? 18 anyos ka lang kailan ka lang nagbinata Ano po, kumain lang ang lugaw, tapos papunta ako sa Nagutom ka, ba't hindi ka ba naghapunan? Hindi. Natulog ako, minsan Tapos hindi ko na nakita yung ulam. Sinong kasama mo kumain ng lugaw? Yung pinsan po niya, babaliw-baliw, tsaka si Leo, taga sa amin. Ano nakita mo? Nakita ko po yung maliit po sumipa kay Pido, tsaka kay Daniel Yung sabi po, ba't eto ba yun, ito ba yun? Yan yun. Hindi ka ba dito ha? Awas na awat po ni Kapitan. Parang rest back sa iyo nangyari. Tapos na yung unang away. Kausap ko lang po si Kapitan, pumasok na sila, yung kaibigan ko. Ang dami po nila, bigla nila akong binanatan. Depensa ni Albert, natural lang daw na resba kanyang pinsan niya lalo na't may diferensya ito sa pag-iisip. Pero kinaklaro niya na hindi raw siya ang nanghampas ng 2x2 sa ulo ni Looper. Nako ate, sino kaya may ugat ng kanilang away? Silang lahat. Kasi ang lasing, wala naman talagang magawang magaling yan At hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa kaligiran nila. Buisit nga ako dyan Purisyo. Lalo na sa madaling araw, mag-arambul sila na natutulog ka. Ay kasarap kaya nila pagkulong lahat. Ay! Nako, matakot na kayo. Daddy, nabugbog ka na ba? Hindi pa, man. Pero para sa kanila, kanino ka naaawa? Doon sa
argabyado talaga, bugbog siya eh. Nga lang, pareho nilang hindi kinontrol yung kanilang ginawang pag-inom. Disiplina lang kailangan. Kahit nakainom ka na at wala kang disiplina, talagang aabot sa ganitong punto na hindi nila makokontrol ang sarili nila. Nako, thanks Daddy Tanggero. Parang expert na expert ka. At yan mga kapatid, ang tanong ngayon ng bayan, magkakaayos pa nga ba si Looper at si Albert? Kaya nga ako, sinugod niyo ako, higit kayo 50 eh. Sinira nyo nga ang pintuan ng barangay eh. Nasa loob na ako ng tanod, sinira niyo yung pintuan ng tanod eh. Sa ospital pa ako noon. Anong gusto mo? Asunto o areglo? Bakit ka natitigilan? Dahil sa paghampas daw ng 2x2 sa tubo ni Alberto kay Looper, maaari siya ireklamo ng less serious physical injuries. Sa Article 265 ng Revised Penal Code, sinasabing ang sino mang tao na makapanugat sa katawan at nakapagalis ng kakayahan sa biktima na magtrabaho sa loob ng 10 araw o mahigit pa ay maaaring maparusahan ng pagkakakulong ng hanggang 6 na buwan. At dahil sa mga umano'y pagbabanta ni Alberto at kanyang mga kapatid kay Looper, pwede rin siyang kasuhan ng grave threats. Sa ilalim ng Article 282 ng Revised Penal Code, ang grave threats ay naisasagawa ng sinuman sa pamamagitan ng pananakot na pipinsalain, sasaktan ng katawan, karangalan o ari-arian ng huli o ng kanyang pamilya. Ito ay may parusang pagkakakulong na hanggang 6 na buwan at multang hindi hihigit sa 500 piso. Ikaw, Abet, kung totoo na tinatakot sila nung dalawang kapatid mo, di mo ba sila kayang pagsabihan, huwag nang pahabain ito? Sabihan po yun, kung sinasabihan sila, sabihan ko po. Grave threat yun ha? Hindi mo yung sinasabihan ako. Sa loob ng lupon, ginagawa ko Awatin po, sabihin ko pag ano. Ngayon mo palang sasabihan, narinig mo? Mahabang pagkakulong yun. Kasi papatayin eh, 2 degrees lower. Mula Kung may sa mangyayari po sa homicide. kanila. Ha? Kung may mangyayari sa kanila. Oo. Sabihin, pero babawala ko po ng gano'n na magsasabi sila ng gano'n. Nagagalit Wala, sila sa yun. amin dahil kasi dinidiin kayo namin inom kayo. eh. Andun talaga kayo eh. Hindi kayo marunong uminom. Nilalagay nyo sa utak, hindi sa tiyan ng inom. O away. O, handaan, inuman, hanggang madaling araw, hanggang umaga. Tapos yung mental faculties nyo, impaired na, emotionally unstable, wala na kayong mga Diyos. Pwede lang kasuhan ng tomato. It's like physical injuries, kung 1 day to 9 days ang healing. 14 days po yung healing. Ilan? 14 days. 14 days, edi pasok yan sa less serious physical injuries. Ang maximum penalty, 6 na buwang pagkakulong. Sigurado ba kayo na siya ang pumalo? Opo. Ilang beses pinalo ito? Maraming beses po. Kasi basta wala ako sa kanya, babanatan nila. Marami po sila. Hindi Kung ko na... napalo siya, Hindi ko napalo yan. nakangiti ba siya? Nakangiti siya nung namamalo? Hindi, basta yung Nandun ka susukot talaga lang nun. siyang ganun. Hahatawin niya to. Pag nadapa, marami nakadapa nang na nga nakakita. yan, binabanatan Nakita mo ko ang mukha niya? Oo. Ano yung itsura ng mukha niya nung pumapalo? May sombrero yan eh. Sombrero? Nakasombrero yan eh. Ano yun? Shortpet? Opo. Yung merong takip dito? Oo. Pero nakikita yung mukha. Kilala ko kasi sila, hindi ko lang kilala Nakakita mga naman pangalan. din ng mga barangay. Andun ng barangay, nasakay ng barangay. Andun ang sasakay ng barangay. Yung nagkakagulo. Andun nga po yung Nakakita sasakay ko ng ng barangay barangay. kung sino nakatira Tinatakot dyan. niyo yung mga barangay na wag Hindi ako umawat. tumama sa Kaya kanya. po hindi umawat yung mga tao. Barangay nga, hindi Andun kayo ang mga maawat, barangay ang nun, di dami ba? nyo eh. Andun ang mga barangay. Kaya nga, barangay nga wala magawa sa inyo, ang dami nyo kasi. Dahil natatakot sa inyo eh. Nasa barangay nga ako, sinugod nyo ako, higit kayo 50 eh. Sinira nyo nga ang pintuan ng Takot nga barangay sa eh. inyo yung barangay. Nasa loob na ako ng tanod, sinira nyo yung pintuan ng tanod eh. Sa ospital pa ako noon. Ay, nako. Sa ospital pa ako noon. Pasok to sa Article 265 of the Revised Penal Code. Pag nagtuloy itong kasong to, sampa sa piskalya, yon, may pagkakulong to. Nais ko kayong tanungin, Looper, ano ang gusto mo? Asunto o areglo? Areglo po. Ano ang gusto mo? Magbibigay na po siguro, babalik ko na lang po yung mga nagastos ko sa medication and Payag ka ba na halagang 5,000 bigay sa'yo sa loob ng 1 buwan? Opo. Ikaw, Abet,
Anong gusto mo? Asunto o areglo? Regular po. Ano ang maipapangako mo kay Luper? Hulugan lang kita. Yan nga. Yan lang po. Sa loob na isang buwan, hulugan mo yung 5,000. Okay. Anong gagawin mo sa mga kapatid mo? Papangako ko sa inyo na wala pong gagawin na sa kasamaan sa kanila yun. Ikaw at ang mga kapatid mo. At Wala pong mayayari sa inyo. At magiging magkakaibigan na kayo. Maayos. Kalimutan na yung nakaraan. Okay? Tawagin na natin si Attorney Nazario Bangcoro para sa inyong kompromiso. Bago nilagdaan ang kasunduang ito, ay nais ko munang basahin sa inyo. Kasunduan. Kami na nakalagda sa kasunduang ito ay napag-usapat na pagkasunduan ang mga sumusunod. Una, na si Alberto ay nangangako na ibibigay sa loob na isang buwan ang halagang 5,000 piso na danyos kay Luper at kung hindi tutupad ay maaaring makasuhan ng paglabag sa Article 265 of the Revised Penal Code. Ikalawa, na si Alberto ay pagsasabihan ang kanyang dalawang kapatid na huwag sasaktan o gagawa ng anumang masama si Luper at ang kanyang mga barkada at kung hindi tutupad, si Alberto ay maaaring makasuhan ng paglabag ng Article 282 ng Revised Penal Code ang kanyang mga kapatid at maging siya at maaaring ipawalang bisa ang parol na naigawad ng pamahalaan sa kanyang kapatid na si Dodi. Ikatlo, na si Alberto ay hindi na mag-iinom hanggang madaling araw at hindi na masasali sa mga kaguluhan. At maging si Luper ay hindi na rin magpapakalango at magpapakalasing hanggang madaling araw. Aba mga kapatid, hindi biro yung kaso nito ngayong araw na to, no? Akala mo hindi magkakaayos tong si Albert at si Luper. Ikaw ate, agree ka ba na kahit papano na plansya nila yung gusot na nangyari sa pagitan nila? Oo nga, na-plancha nila pero wag ka. Darating din ang panahon, darating din ang ilang araw. Jack niyan, magkatagpo rin ang ano nila. Do you mean mag-rumble ba sila uli? Ano? Maybe. Malay mo, binigyan siya ng taning ng 1 month, bayaran niya. Kung hindi niya mabayaran. Well said. Ikaw naman, Daddy, parang sundalo tayo. Naku, sino kaya mabubugbog kung ikaw ang nakaaway? Siguro sa kanila, lasing sila pareho Dapat kung mag-birthday man sila, wag na uminom. Mag-happy na lang. Soft drinks lang inumin nyo. Ako, manginginom ako, pero hindi gano'n. Itatama natin. Huwag na titama sa ulo kung uminom tayo. Ilagay natin yan. Kung uminom tayo, itama na. Hindi yung bumipila pa sa labas. Kamusta, Mami? Ano yung mga may tuturo mo sa kanila? Agree ka ba na nag-arehlo sila? Okay na yan kasi kung halimbawang asunto, hahaba lang ng hahaba, parehas na magagastusan. Ang masasabi ko lang sa kanila, uminom sila in a moderate way. Wag yung masyadong langon-lango ba na hindi na nila alam ang gagawin nila. Thank you, ate! At yan ang say ng ating mga bonggang kapatid. Kaya umiwas sa masasamang barkada o kaya ay sa espiritu ng mga bisyo't kalayawan. Dahil ang layaw, ang pagpapakalango ng lubos-lubusan ay maghahatid sa inyo sa mga krimen at mga basag ulo. Nawa sa pag-uwi nyo, maging tunay na magkakapitbahay, magkabarangay kayo na nagtutulungan at hindi nagsusuntukan, hindi nagbabatuhan ng bote, hindi nagpupukpukan at hindi nagbabangayan. Mga magkakabarangay na nagmamahalan at nagtutulungan sa pagdating ng kasakunaan bilang mga mamamayan na makabansa at makabayan. Sa puntong ito, tandaan ng lahat, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation.